Good day guys! For this video ay share ko sa inyo yung pinagawa kong half metal cladding house. So meron akong existing na apartment dito na slab yung ibabaw or may rooftop. At dito yung mga builders ko ay nagtayo ng mga poste na 4x4 na gawa sa tubular. At saka nila nilagyan ng mga frames kung saan doon ikakapit yung metal cladding. At ayan nga, kita nyo, mabilis nilang natapos yung bubong. At ito nga palang pinagagawa kong metal cladding house ay meron ding terrace. At kung makikita nyo, ako lamang po ang gumuguhit ng mga plano niyan. At itong ginuguhit ko ngayon, ayan yung plano para dun sa aking magiging kitchen at yung mga hanging cabinets. Hindi po ako architect, hindi rin ako engineer, pero marunong po akong gumawa ng perspective. So ako na po yung gumawa ng plano na yan. Pati nga po pala ang floor plan nito, pati po yung design ng interior at exterior ay ako na rin po ang gumuhit. At ayan, kung makikita nyo po, mabilis naman pong naikabit yung aming mga metal cladding. Ako na rin po ang nag-design yan, yung mga itsura ng mga windows nya. Even yung pagkaslant ng roof ay ako na rin po ang nag-design. Unti-unti na pong nabubuo. So by this time po, iniintay ko na lamang po na ikabit nila yung pinakakisame. Natapos na po nila yung pinaka-railings ng veranda ko niyan. Ako lang din po ang nag-design kung paano ang magiging itsura ng railings niyan. Puro tubular lang din po ang ginamit dyan na bakal. Iba't ibang sizes lamang po. At ayan nga po, ito yung pinakaloob. Nakabit na po yung mga metal cladding natin. Ito po yung CR namin at yung shower. Kung mapapansin nyo, pagpasok ng main entrance ay CR at shower agad ang bubungad sa inyo. Ito nga palang design ng pinagawa kong metal cladding house ay inspired mula dun sa bahay na narentahan namin nung namasyal kami sa Japan. Dito nga sa part na to yung aming kitchen at lababo. Ito naman pong part na to ang aming room. Meron nga po palang 2 rooms itong aming metal cladding house. At yung taas niyan ng room na yan, ayun naman po ang aming loft. Puro tubular lamang po ang ginamit namin dyan na frames. At yung mga subframe naman po ay ginamitan ng metal paring. Kung mapapansin nyo din po, yung aming kisame ay nilagyan namin ng insulation. Medyo makapal po yung insulation na nilagay namin dyan para naman pagka mainit ang panahon ay hindi gaanong mainit ang singaw sa loob ng bahay. Ang pagkakabit nga po pala ng insulation ay hindi dapat nakalapat sa yero. Dahil sabi po ng mga engineer, ang effective na paglalagay daw po ng insulation ay dapat ay nakaangat siya sa yero ng at least 2 inches to 4 inches. At pagkatapos po noon ay nilatagan po iyon ng mga alambre para po hindi lumaylay sa katagalan yung mga insulation na naandun sa ilalim ng inyong yero. At after po ng insulation, saka naman po ilalagay yung pinakakisame na hard deflex naman po ang ginamit namin. So ito, pagpasok mo is comfort room, and then the next door is the shower room. Ayan, and then nandito na po yung magsaserve as our kitchen. So ang theme ko dito is all black. So pati yung aming stove is yung nakalubog siya dito, so magiging pantay lahat yan. So all black siya. And then magkakaroon po ako dito ng hanging cabinet. And then dito sa may part na to na may naka-elevate na yan is magkakaroon ako ng bar. Then meron kami ditong loft. So ayan, dito yung pinaka-loft. Tapos na din siya, may flooring na siya doon. And then dito yung stairs niya, harang floating stairs. I mean, ang papalagay ko dito. So ito, ako lang yung gumuhit ng nung plano. And then kinonsult ko lang yung kaibigan kong engineer. Shoutout kay Engineer Henry Escoses. Kinonsult ko lang sa kanya yung design na ginawa ko, and then yung mga measurements. Ayan. So nakakagawa po kasi ako ng floor plan, nakakagawa ako ng design ng bahay, pero hindi detailed yung measurements and dimension kasi hindi naman ako engineer, hindi din ako architect. So ayan, so kinoconsult ko yung kaibigan kong engineer. So ayan, ito yung tinutukoy ko sa inyo na metal cladding. So actually hindi siya kagaya ng mga pangbubong, hindi siya yung itsura ng long span roofing. Makapal siyang klase ng ng metal, kaya nga tinawag siyang metal cladding. So ano siya, kung makikita nyo, sobrang
limit ng rib niya. Ang tawag dyan ay 18 ribs ang tawag nila. So gaya nga na sinabi ko kanina, medyo nahirapan ako maghanap ng supplier nito. Bali ano kasi ito parang American style yung ganitong style. Although sa US, wood naman ang ginagamit nila. Etong dito naman na ginamit ko is metal. So kung isipin nyo, mainit, di ba? Mainit siya actually kung nandun kayo sa may area na talagang walang masyado kayong katabing mga bahay, walang puno. Dito naman sa lugar ko is maraming puno. Ayan, daming puno dyan. Tapos katabi naman namin yung bahay ng wife ko dati. And then dun yung kalsada sa may part na yun. Dun yung main road. So ngayon ito, palagyan ko yan ng insulation. Just same as dun sa roof ko, pinalagyan ko ng insulation. Double-sided insulation. So malaki yung difference, no, kasi ngayong may roof na siya, tas ngayon naman is summer. Naramdaman ko talaga na nakatulong yung insulation kasi hindi na siya mainit kagaya nung time na roof pa lang siya na mararamdaman mainit pagka yung tanghali. Ngayon talagang sobrang na-lessen yung init. And then ayan, after po ng insulation is lalagyan siya ng Hardiflex. So magsiserve siya as another insulation para malamig yung sa loob. And then lahat siya is made up of metal. So ayan, mga tubular yan na iba-ibang sizes. Ayan, ito pa yung mga ibang metal paring na gagamitin dyan. And then ito yung magsiserve as room for my 2 kids. Yung dalawa na yan. So papalagyan na lang ng aircon dyan. And then dun din sa kabila. Tapos magpapalagay din ako ng split type aircon dito sa area na to. So ayan. And then yesterday nalagay na yung mga walls dito. Hindi pa lang nabubutasan yung aircon para dun sa side na yon. At saka dito sa side na to. Ayan. So pag pumasok kayo dito sa ilalim mo, sobrang malamig na. Ayan. Tapos hindi pa nalagay yung stairs kasi tinatapos muna yung bar dito para malaman ko hanggang magiging saan yung pinaka pakpak niya ng bar dito. And then so ayan, pag umakyat tayo dito ay ito yung pinaka loft. So ayan, ito yung pinaka loft. Okay. So ayun, nailatag na din lahat yung mga electricals niya. Ayan, yung mga kulay orange na yan. And then yung ceiling ko is magiging cove type siya na ceiling. And then pa-slope din siya, pasunod siya sa bubong, hindi siya magiging flat type. Kaya naman ganun yung pinagawa ko na ceiling kasi ang pinagawa ko na to ay high ceiling. Kaya kung makikita nyo, ang taas ng ceiling niya, high ceiling siya. So para dun nga sa loft, para medyo makakatayo ka pa dun sa may loft. So makakatayo ka hanggang dun sa kalahati ng loft ko. Pero pagdating dito sa part na to, nakayuko ka na. Kasi ayun, ceiling lang nga siya pababa. And then, yung magiging ceiling niya is pa-slope din. And then, cove siya, may cove siya. And then, gagamitan ko siya ng PVC type na ceiling na parang wood. Yan. So dito naman sa sahig, ang gagamitin natin is tiles din na parang wooden look din siya. Mas lighter. And then dun sa taas naman is PVC type ceiling na wood style din pero darker shade naman. So ayun, actually excited na ako dito sa ano na to, sa pinapagawa ko na to. Maraming nagsasabi na mas cheaper daw to, itong ganitong type ng house, itong metal cladding. Actually hindi pa ako sure about that kasi sa ngayon medyo malaki na din yung nagagastos ko. Although ang sure ako dito naman is mabilis talaga siyang magawa kasi unang-una, just imagine na pag nilatag nyo yung yung metal cladding na yan is isang buo. O-orderin mo siya na buo talaga, walang cut yan, walang cut. Mula doon, so this is hanggang doon is about 10 meters na mahaba. As in, nung i-deliver siya na pre-cut is ganun siya talaga, 10 meters. Tapos doon sa part na rin na yon is depende rin sa sukat. So yun yung actually nagpapamahal kasi nga medyo malayo pa yung nabilhan ko nito, ibang province pa, and then deliver siya dito ng truck na sobrang haba.
So, kailangan din maingat sa pag-unload niya kasi dapat maraming magbubuhat kasi magfo-fold siya kung konti lang yung magbubuhat. So, ayan yun. Ilalagay na lang yung insulation and then yung hard deflex na double wall dito sa loob. So, ayan. And then, dito naman sa mga windows, syempre, lalagyan din natin yan ng aluminum type na windows. And then, dun sa taas ay may window din siya na ayun, yung kahaba. So, owning type naman ang ilalagay natin dyan na window. So, kahapon, nagpunta na dito yung supplier ng aluminum window. And then, na yun. Tapos yung sa aircon naman, pinasukatan ko na din dyan yung split type na aircon. So, sabi naman nila, kaya naman daw to ng aircon na 2.5 hanggang 3 horsepower. So, ayan. Dito natin papalagay yon kasi ito yung magsaserve na pinaka living room. Ayan, tong part na to. Living room. So, actually, hindi naman kalakihan tong area na to. So, I think this is around 18 feet yung haba. 18 feet yung haba niya. And then yung lapad niya is around 14 to 15 feet. So again, so marami sigurong magtataka kung bakit pagpasok mula dun sa main door is CR agad, shower and kitchen. Again, ito po ginaya ko dun sa Airbnb na tinirahan namin sa Japan. Which is actually very ergonomical, no? Kasi nga naman, di ba, kung halimbawa may visitors kayo, syempre una papasok siya sa may pinaka terrace nyo, and then pagka gusto niyang maki-CR, di ba, andun na kagad siya sa pagpasok niya sa CR. Hindi kagaya ng mga conventional house na dadaanan niya yung buong living room bago pa siya makapunta ng CR, or madalas pa nga dito sa atin sa Pilipinas, pagpasok mo ng living room papuntang kusina, nandun yung CR. So parang napasyalan niya yung buong bahay mo bago siya makapag-CR. So dito pagpasok mo, ganun kagad. So gaya nung tinirhan namin sa Japan, pagpasok mo sa main door is ang makikita nyo agad is yung lagayan ng sapatos nila, kasi diba sa Japan hindi pwedeng ipasok yung sapatos sa bahay. So ganun din yung gagawin namin, pagpasok mo dun sa main door, lagayan ng sapatos dun sa area na yun. And then comfort room, shower. So ganun din sa Japan. And then kitchen, ganun din sa Japan. And then mga rooms na nila. So ganun yung ginaya ko. Ako yung nag drawing ng plan. Ayan. Tapos ayan nga, meron siyang loft. So ayun, sana mabilis na yung progress ng nitong construction nito. Kasi may times na mabagal, may times na mabilis. So ito dito naman sa aming pinaka kitchen, pinalagyan ko ng ayan, outlet diyan. Kasi nandito nga yung yung naka-sink, nakalubog namin na na stove na naka-flat diyan. And then nagpalagay ako ng saksakan diyan para sa halimbawa meron kang fryer, and then dito para sa mga kung meron kang mga rice cooker, air fryer, ayan, oven toasters. And then dito sa taas, kaya may saksakan po dyan kasi dito sa hanging cabinet, dun din naka baon yung aming range hood. Hindi po ba yung, kasi nga nandito yung kalan, so may, yung usok hihigupin ng range hood. So doon nakasaksak yan, nasa loob ng cabinet, so hindi siya makikita. Tapos maglalagay na lang dyan ng tube gapang sa kisame palabas sa bahay. So ayan. So itong comfort room at saka shower, talaga pong hindi siya sasagad sa kisame. Talagang hanggang dyan lang yan, kasi yung ibabaw niyan is papalagyan ko ng something na may flooring din na pwede kang tumapak sa ibabaw. Ayan, may plano ako kasi dyan sa top part na yan. So parang ka-level siya actually nito, tong loft. Yan. Yung mga butas po yan na yan, tatakpan pa po yan. Kasi yan po yung kabilang building. Ayan. So ayun, papakita ko naman sa inyo yung itsura nung sinasabi ko na metal cladding. Ito, wait lang. Ito. Yan po yung metal cladding. Ayan, kung makikita nyo, ganyan siya, 18 ribs ang tawag siya, tapos makapal siya. So kung makikita nyo, yun namang pinagpapatungan niya. Yan yung ordinary na long span roofing. So kung makikita nyo yung difference. Ayan.
Tapos nakakapili din kayo ng color na gusto nyo. Actually, meron pa ngayong may design na mukhang kahoy. Iba-iba ang designs niyan. So, ayan. Yan yung napili ko. Ayan po. So, ito, magkakaroon din ng kisame dyan. And then, itong wall dito sa labas ng rooms ay hindi ko pa pinapalagyan kasi ang ilalagay ko dito is PVC fluted panels. And then same as dito, lalagyan ko siya ng accent ng kisame and then pin lights. And then same dyan, cove ceiling with pin lights din sa paligid. Tapos fluted dito sa fluted PVC sa gitna. Ayan. So guys, ito ngayon nga ay naglalagay na sila ng mga frames at naglalagay na sila ng mga metal paring dito sa kisame ko kasi nag-uumpisa na silang gumawa ng cove ceiling. So ito namang mga rooms, ayan kung makikita nyo, meron na siyang kisame and may walls na rin naman. Ito naman yung pinaka-canopy ng room, so may ceiling na din siya pero papatungan pa po yan ng PVC type na ceiling. So ayan, actually rush at pina-overtime ko na tong paggagawa nitong aking bahay. So kahit Sunday ay pinagagawa ko na sila. So ayan guys, kung makikita nyo, almost done na yung kisame at saka yung cove. Makikita nyo, ayan, may cove na siya dito sa part na to, hindi pa na ikakabit. So pinili ko na maglagay ng Hardiflex na ceiling bago pa ilagay yung pinaka PVC ceiling. So para kapal yung ceiling mo, so mas hindi papasok yung init niya. So ayan guys, so at least pag ganyan, mas madali din sila makakapagkabit ng PVC ceiling. Yan, so makikita nyo yung progress. Ito guys. At ayan, this time nakikita nyo na naikinabit na po yung PVC ceiling na yan. Ako din po ang bumili niyan. And nakamalaki po yung na-discount ko dyan sa mga nagbili kong mga fluted panels, PVC ceilings na yan. Kasi it so happened na yung pong supplier or yung shop na nabilan ko ay ka-grupo ko po sa Ford Everest Club. Ayan. So ayan. Dahil nga po naka Hardiflex na ceiling, mas madali po nilang naikakabit ngayon yung PVC. Imagine niyo kung kung hindi tayo naglagay dyan ng Hardiflex, napakadaming frame po ang gagawin nila dyan at kailangan pang eksaktuhing tumama yung PVC dun sa frames. And so another day, another update guys. So ito kung makikita nyo guys ay tapos na yung ceiling namin. Nailagay na lahat ng mga PVC niya ceiling and tapos na din yung cove. Ngayon naman ay kinakabit tong fluted panel dito sa harap ng rooms ng mga kids ko. So ang pinili ko na fluted panel dyan ay itong mga rib type na medyo malalapad. Ayan. So ngayon ay sinisimulan na nilang pinturahan ng primer white yung cove part ng aming ceiling. Nai-flat na din po dyan kung saan yung pagkakabitan ng mga pin lights. So meron na po dyan mga nakaabang na linya ng kuryente. At ito nga po, tuloy-tuloy yung pagkakabit nila ng fluted panels. Dito naman po sa loft natin, ayan, naikabit na din po yung fluted panels natin. Ayan, naka-ready na rin po yung pagkakabitan ng mga pin lights at tapos na din po yung kisame dito at napinturahan na din po ng primer white. And so guys, update lang ulit dito sa bahay na pinagagawa natin. So this time na ikabit na din po yung PVC ceiling natin dito sa pinaka-veranda or sa terrace. And then naikabit na rin po yung fluted panel natin do sa fascia ng aming veranda. So ayan po. And then maglalagay din po tayo dyan ng pin lights dyan sa corners ng ating veranda, and then sa gitna magkakaroon tayo ng medyo malaking ilaw.
Yan. So, sa ngayon, nilagyan lang muna namin ng bumbilya dyan para may ilaw pagka gabi. So, ito, pagpasok naman sa bahay, makikita nyo, tapos na yung pinaka-cove namin na ceiling. Tapos na din yung PVC ceiling sa gitna. Ayan. And then, tapos na din po yung installation nila ng fluted panels dito sa may rooms at yung pinakakisame ng canopy. At na primer white na din po yung walls ng mga rooms. Okay, ay bibili na ako ng mga tiles para sa CR, sa sahig, sa stairs. Ayan. Nakakabit na nila yung ceiling natin. Ngayon ay nandun sila sa installation ng ceiling dun sa may harap ng kalsada. Nakabit na rin yung mga pin lights natin. Yan. Mga ilaw na lang, mga pin lights lalagay. So ayan, kita nyo, nagkakabit na siya ng ceiling dyan sa may front part na yan. So guys, another day, another update dito nga sa may comfort room namin, at dito sa shower room ay nakabitan na siya ng tiles. So pinagawa ko is pinatiles ko na hanggang kisame para mas madaling linisin. And today naman ay ayan, ginagawa na yung frames para dun sa stairs pa akyat dun sa ating loft. So frames muna, and then dun ilalagay yung mga wood ng stairs natin. So this time nga nagpunta ako dun sa sash, and then pinakat ko na yung wood para dun sa ating stairs. So ito yung ating mahusay na karpintero, si Robert, at tinutuloy niya yung pagkakabit ng ating tiles dun sa ating CR. So ito naman si John Deal, ginagawa naman niya yung ating bar counter. So natapos na yung pinaka desk niya or table. And then ito, nailatag na rin yung mga wood para dun sa stairs. So hahasain na lang yung stairs na yan at i-varnish para maganda at pakintab. So ito naman sa loft natin, yung sahig natin dyan ay ginamitan natin siya ng vinyl. Ayan, so napinturahan na din yung railings. So ayan, makikita nyo yung frame ng aming bar counter ay gawa din sa bakal, so matibay siya. So kahit bumitin ka dyan ay hindi yan masisira. So just the glimpse of how it looks like paggabi. Ito po yung itsura niya pagka nakailaw yung mga pin lights natin. And so another day, another update guys. So ito na yung stairs natin. Nalagyan na po ng tiles to. Ayan, even yung aming veranda. Ito na po, may tiles na din siya. Ang kailangan na lamang po dyan ay yung tile grout, at dito naman po sa pagpasok sa mismong bahay ay naikabit na rin yung tiles, at yung tiles din po para sa sahig ng aming CR. Naikabit na din po yung aming toilet bowl, at eto po, naikabit na rin po yung aming shower at saka yung lavatory. And this time naman po, ito makikita nyo yung aming bar counter. Tapos na din po. Ayan, yung mga lights na lang po ang ilalagay natin dyan, yung bar lights natin. Yung stairs po ay natapos na din. Kulang na lamang po yun ng varnish. Ito po yung rooms natin. Yung mga PVC ceilings natin ay all in place na. So this time kailangan na lamang po natin dito ay yung main door. So again, ito po yung ating stairs pababa. Ito. At pina-finalize na lamang po yung pagkakabit ng flashing dyan sa part na yan. At dito nga po, may pinapagawa pa po ako dyan na mini veranda naman. Para magsilbing tambayan din naman or kapihan pag umaga, at pwede din namang sampayan. So ayan, this time guys ay dumating na yung supplier ko ng aluminum. So nagpapakabit na po ako dyan ng mga windows, sliding windows, at saka po yung aming French type na main door. And a few moments later nga, ito na po yung aming main door. So sliding siya na French type. So para medyo maluwag yung main entrance namin. And so this time nga guys ay patapos na rin yung mini veranda na pinagawa namin. May on roof siya, hanging type siya. Ayan, floating type. Tapos na din yung pinaka-railings niya.
And so, finally guys, ito yung view mula sa kalsada. May pin lights na tayo, tapos na rin yung mga windows natin. And dito naman po sa interior, ayan, nakikabit na yung bar lights natin. Mayroon na rin fluted panel dun sa pinakailalim, may lagayan ng mga alak. At ngayon naman po ay ipinapagawa ko na yung mga pinto ng aming mga hanging cabinets para sa aming kitchen. So, ito yung aking kababata na si Putoy. Very highly recommended po yan. At napakahusay po ng kanyang pagkakagawa dun sa aming mga cabinets, sa aming mga kitchen cabinets. At siya din po yung gagawa ng aming mga closet. And this time naman po ay kinakabit na yung ilaw namin dito sa aming veranda. At ayan, kung makikita nyo, may kisame din po yung aming mini veranda. So ayan, tapos na po at na-test na natin. Umiilaw po yung ating main light dito sa veranda, pati po yung mga pin lights. Ayun, yung testing natin, umiilaw-ilaw din. So may iba't ibang modes po yung ilaw natin dyan. Ayan, may iba-iba siyang ambient lighting. At dito naman po sa ating living room ay naikabit na din po yung aming ilaw na may fan. So yung mga pin lights po, tinesting na din nila at may ilaw na din. So nakapag-paint na din po kami sa room. So this time po ay nagmi-mix and match po kami ng kulay para dun sa interior. At eto nga po, makikita nyo na ikabit na din pala yung hanging cabinet na ginawa ni Putoy. Ayan, napakaganda po niyan. So ayan, tinatry namin yung this shade of green as suggested po ng aking mother. Pero eventually ay nung matapos po nila yung buong side ng bahay na ay kulayan ng green, kinabukasan po ng umaga ay pinabalik ko po yan sa puti. Kasi medyo nagmukha siyang masikip at saka nawala yung parang impression na high ceiling. So pinakulayan ko po siya ng white. So ayan, medyo makita nyo halos natapos na nila yung isang side ng bahay, nakulayan na lahat ng green. Pero yun nga po, kinabukasan pinaulit ko siya at pinaputi ko ulit. And this time guys ay dumating na nga yung magkakabit ng aking aircon. So 2.5 horsepower po itong binili ko na Midea. And if I remember it right, it costs me around 34 to 35,000. Kasama na po yung installation dyan. Then ito naman pong existing window type aircon ko ay pinalinis ko na din sa kanila. Since ito naman po bago pa, I think wala pa naman tong 1 year. At ito naman po ay 1 horsepower at ito po yung ilalagay natin dun sa room. And ayan guys, almost done na sila. At ito na po, tapos na ang ikabit ng aircon. And this time tinetest namin at tamang-tama nga lamang po yung 2.5 horsepower dito sa floor area namin dahil ilang seconds lang ay talagang malamig na yung kabuuan nitong aming living room. Okay na rin yung mga lights namin. Sinubukan na rin namin yung lighting dun sa cove. Makita nyo kulay violet siya pero nag-iiba-iba po yung ambient lights niya. And this time naman guys ay pinapakabit namin yung blinds dito sa rooms namin. Nabili kami online ng Korean blinds. So, idinidrill yan dyan dun sa pinaka-frame ng aming window. So, made of steel din yung aming window frame. So, dun siya idinidrill. And ito na nga guys yung itsura nung makabit na yung aming Korean blinds. So, very satisfying din naman. And gusto namin yung kulay nito. Nag-complement siya dun sa color ng aming sahig. So, this time naman guys ay papakita ko naman sa inyo yung pinakabit ko na mood lights dun sa aking bar dun sa lagay ng mga alak. So these are all sensor type. So kita nyo pag tinatapat ko yung kamay ko dun sa loob ay umiilaw siya and then after a few seconds ay mamamatay siya ng kusa. So sensor type siya. So ito naman yung bar lights ko. So meron din ako sensor type dyan na ambient lighting sa papasok ng CR and shower, and also ambient light na sensor type dito naman sa aming sink.
And this time guys ay bumili naman kami ng mga bagong bed para sa mga rooms namin, and then para naman sa loft binili namin ay yung Japanese type na foam na lang. And update ulit dito sa bahay, ito yung pinaka entrance namin. So ito dun sa left side yung makikita nyo na floating type na mini veranda namin, kapihan. Pwede rin namang gawing sampayan, so may separate bubong siya. Ayan, kung makikita nyo, mas lower yung roof niya, and then may kisame din siya nakagaya ng kisame dun sa main veranda. Ayan, so naka primer white pa lang ngayon yung baba na existing na apartment namin ay pina primer white ko na para ma-repaint ulit ng bago. So this time naman makikita nyo ay tapos na yung mga ginawang closet ni Putoy. Ayan, so ito ini-install na. Ito yung closet naman para sa room ng daughter ko. Lahat siya ng closet ay nakasukat ayon dun sa space and pati dun sa hugis. Ayan, kung makikita nyo meron ditong parang pinakatambol sa left side kasi yan po yung ilalim ng hagdan paakyat dun sa loft. Kaya yung closet ng daughter ko is nakahubog din dyan sa tambol ng stairs. So napakahusay po ng pagkakagawa ng aking kaibigan dito ni Putoy. And dito naman sa loft, ayan, gawa din siya ng closet para dito sa loft. So it also serves as division naman para dun sa bed. So ayun, nandun na yung nakalatag dyan yung Japanese type na foam niya. And then, so ito yung magsaserve nga na division yung kanyang closet, and then dito sa left side ay magiging study area nung panganay ko. At ito, gumawa din siya ng cabinet para dito sa aming comfort room. Ayan, para may ilagayan kami ng mga supplies ng mga soap, tissue, and everything. So napakaganda rin ng pagkakagawa niya dyan. And then, ito naman yung closet namin dito sa aming room. So pinalagyan ko siya dyan ng parang hanging nalagayan para dun sa mga helmet ko, and sliding lahat yung aming doors ng closet para naman space saver din talaga. Ako din nga lang pala guys ang namili nitong mga laminated wood na to. Nabili ko siya sa pinaka main warehouse nila somewhere in Valenzuela. So ito makikita nyo ngayon is tapos na yung closet ng daughter ko dun sa room niya. So napakaganda ng pagkakagawa niyan. So ang theme ng kulay is white and wooden. So two-tone siya. By the way guys, kung interested nga pala kayong magpagawa ng mga ganitong modular na cabinet, closet, any woodworks, kahit mga chairs, tables, mag-message lang kayo dito sa video ko, and then bigay ko sa inyo yung contact number ni Putoy. And so finally guys, ito na po yung kabuuan ng aming bahay na natapos na. Ito po yung aming metal cladding house. Napinturahan na po lahat. Ayan na po yung aming veranda at yung aming mini hanging veranda pa. Lagyan ko na rin po ng mga halaman. Ayan. So napakasarap po sa pakiramdam yung makapagpatapos po ng ganitong bahay na kahit maliit lang, simple lang, ay lahat po naman ng pinlano namin at na-imagine namin na ilagay dito ay naisakato para naman po sa tulong ng aming mga maayos at mahuhusay na mga builders. Ito po yung interior niya. Bale, this area will serve as our dining area po. And then, ito po yung aming living room. Ayan, ito naman po yung fascia ng aming mga rooms. And ito po yung view for sa loft. Ayan, ito po, meron po kami mga furnitures na dyan na konti. And here's our kitchen. Ito yung aming sink. And ito po yung bar namin at yung sponsored na mga alak ng kumparing Ronald ko. Ito po yung aming loft. And guys, kung may mga tanong nga pala kayo regarding dito sa pinagawa naming metal cladding house, dun po sa mga detalye, kung saan pong mga supplier ako nakabili,
ng mga materyales na ginamit ko, ay mag-comment lamang po kayo down below nitong video at sasagutin ko po lahat yan isa-isa. Pero syempre, mas maganda po kung papanoorin nyo po ng buo yung video para alam nyo rin po yung mga detalye ng itatanong nyo. So sa ngayon guys ay 3 buwan na pong tapos itong aming metal cladding house at 3 months na din po kaming tumitira dito, and so far so good. Wala naman pong mga napapansin kami na downside dito. And kung itatanong niyo po kung magkano po yung kabuuan na nagastos ko po dito, ako po ay nakagastos ng 1.2 million. Kung iisipin niyo po ay medyo malaki talaga yung naging cost, considering na itong second floor na nga po yung pinagawaan, hindi na naman po nagtayo ng mga pundasyon. Kasi unang-una po, hindi ko naman po tinipid yung mga materyales, at lahat po talaga nung naisip namin na gustong ilagay dito sa bahay na to ay talaga pong ilagay namin. Yung mga tiles po na binili namin ay mga quality tiles. Makakapal na gauges po ng yero ang ginamit namin, pati po yung mga pintura na ginamit namin ay yung best quality. So sa amin po kasi ang inisip ko yung pangmatagalan. Syempre ayaw ko din naman po nung sasabihin na saka na lang namin i-improve or saka na lang pakabitan ng ganito at ganyan. So ang gusto ko po kasi is isang gawaan lang. So at least ngayon everything is in order, at lahat po nung naisip namin at pinlano namin ay naisakatuparan naman po dito sa bahay na ito. So guys, I hope nakatulong sa inyo at nakapagbigay ng guide sa inyo itong video na ito, and please like, share, and subscribe, at hit nyo po yung notification bell para po sa iba pang mga videos na i-upload ko.